Simula ang eksena, nagulat at nagtatanong si 05 kay 02 tungkol sa sinabi nitong buhay pa si 01. Tinugon ni 02 si 05 na parang alam na ni 05 ang totoong kalagayan ni 01. Naguluhan si 05 at muling nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni 02. At nagulat muli si 05 nang sabihin ni 04 na buhay pa si 01 at nakipaglaban ito sa kanya ng personal. Ipinahayag ni 04 na kahit natatakpan ang mukha ni 01, sigurado siyang siya ngayon batay sa paraan ng kanyang pagkilos at paglaban. Iginiit ni 04 na pamilyar siya sa mga katangian ng paglaban ni 01, kaya't wala siyang pagdududa na siya ngayon. Nag-isip si 05 tungkol sa pahayag ni 04 na hindi niya nakita ang mukha ni 01, ngunit sigurado siyang siya ngayon. Tinanong ni 05 si Mad Dog kung ano ang nangyayari, at binanggit ni Mad Dog na patay na si 01. Nagalit si 04 sa sinabi ni Mad Dog at inakusahan ito na mali ang kanyang pahayag, tinatanong kung sinasabi ba ni Mad Dog na mali ang kanyang nakita. Pinahinto ni 02 ang argumento sa pagitan ni 04 at Mad Dog at direktang nagtanong kay Mad Dog kung sigurado ba itong patay na si 01. Kumpiyansa at diretsahang sumagot si Mad Dog na patay na nga si 01. Tumahimik bigla si 02 pagkatapos marinig ang sagot ni Mad Dog. Samantala nag-isip naman si Mad Dog, nag-aalala na malaman ni 02 ang tungkol sa kalagayan ni 01. Nag-iisip si 05 na posibleng itinatago ni Mad Dog ang katotohanan na buhay pa si 01 mula kay 02. At tinanong naman ni 02 si 05 kung ano ang opinyon niya tungkol sa posibilidad na buhay pa si 01. Naguguluhan si 05 sa tanong ni 02 at nagtanong kung ano ba talaga ang tinutukoy ni 02. Binigyang diin ni 02 ang kanyang tanong tungkol sa kalagayan ni 01 na nagpapahiwatig ng kanyang paghahanap ng iba't ibang opinyon sa loob ng grupo. Sinabi ni 05 na kung buhay pa nga si 01, dapat nila itong patayin muli bilang parusa sa pagtataksil nito. Nagkomento si 02 na ang reaksyon ni 05 ay pareho pa rin tulad ng dati. Samantala biglang dumating ang isang grupo ng mga sundalo sa silid na ikinagulat ng lahat. Lumapit si Randolph, isa sa mga sundalo, kay Mad Dog na nagpapahiwatig na may kinalaman ang kanyang pagdating sa isang balita na ang numbers ay naroroon. Nagtatanong si Mad Dog kung ano ang ginagawa ni Randolph doon. Sinabi ni Randolph na dumating siya para makipag-usap. Ipinahiwatig ni Mad Dog na hindi kinakailangan ang usapan at pinapalaya si Randolph na nagpapakita ng kanyang pagkabalisa o pag-aalala sa presensya ni Randolph. Pinuna ni Randolph ang paraan ng kanyang paghawak sa mga issue na sinasabi niyang nagiging sanhi ng maraming problema. Umupo si Randolph at patuloy na pinuna si Mad Dog, sinasabing ang kanyang pagiging overprotective o pag-acting na parang nanay ay dahilan kung bakit hindi sumusunod ang mga anak o ang numbers. Nagpakita ng pagka-insulto ang mga numbers sa mga sinabi ni Randolph, ngunit nanatili silang tahimik habang nakatingin sa kanya. Sinabi ni Randolph kay Mad Dog na kailangan nitong magkaroon ng kontrol sa sarili. Inilahad niya ang kanyang pagkadismaya sa kung paano mas binibigyang pansin ang numbers kumpara sa kanilang grupo. Inilabas ni Randolph ang kanyang hinaing tungkol sa pagkakaiba ng kanilang sahod at trato kumpara sa numbers na tila mas pinapaboran. Nagreklamo si Randolph na hindi nila magamit ng maayos ang numbers dahil sa espesyal na pagtrato sa kanila. Sa huli, sumigaw si Mad Dog at pinatigil si Randolph na nagpapakita ng kanyang galit at pagkainis sa mga akusasyon at hinaing ni Randolph. At biglang tumayo si Randolph at naglabas ng baril, itinutok ito sa ulo ni 02 at nagbanta na ayusin niya ang sitwasyon. Sinabi ni Randolph na hindi na dapat bumalik ang numbers sa kampo dahil wala na silang halaga roon. Ngumiti si 02 sa kabila ng banta ni Randolph. Nagulat si Randolph sa reaksyon ni 02. At sa isang iglap, inagaw ni 02 ang baril mula kay Randolph at itinutok ito sa kanyang ulo at agad siyang pinatay ni 02 nang walang pag-aatubili o pagsasalita. Ang eksena ay nagtapos sa nakangiting si 02 matapos ang kanyang aksyon. Nagulat si Mad Dog sa biglaang pagpatay ni 02 kay Randolph. Nagsimula ang mga natitirang sundalo ni Randolph na itutok ang kanilang mga baril sa numbers. Agad kumilos si 04 nang mabilis, inihagis ang kutsilyo sa unang sundalo, sinaksak ang pangalawa, at sa huli, hinawakan ang mukha ng natitirang sundalo habang nakangiti at walang pag-aatubili niyang hiniwa ang leeg nito. At nang napatay ni 04 ang huling sundalo, habang ang iba pang numbers, at si Mad Dog ay nanatiling nakatayo at nagulat sa naganap.
Napansin ng mga sundalo sa labas ang ingay at putok ng baril mula sa loob ng gusali, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sa loob ng pasilidad, tinanong ni 02 si Mad Dog kung balak ba nitong patayin ang iba pang sundalo. Tumugon si Mad Dog na hindi niya balak patayin ang iba at siya na ang bahala sa sitwasyon. Samantala sa labas ng pasilidad, bigla ang binaril na at napatay ang natitirang 2 sundalo ni Randolph ng isang hindi kilalang tao mula sa ibabaw ng gusali. Samantala nagpaalam na si 02 kay 05 at umalis nang nakangiti kasama si 04. At nanatiling namang tahimik si 05, pinagmamasdan ang kanilang pag-alis. Lipat ang eksena habang nag-ehersisyo at biglang tumunog ang telepono ni Eugene. Sa tawag, sinabi ni 06 kay Eugene na maaaring alam na ni 02 na buhay pa ito. At makikitang nagulat at natahimik si Eugene matapos marinig ang balita mula kay 06. Sinabi ni 06 kay Eugene na mukhang alam na ni 04 na buhay pa siya nang makaengkwentro sila nito noon at ito'y ibinalita ni 04 kay 02. Bagamat hindi tiyak na nakita ni 04 ang mukha ni Eugene, hindi ito maaaring baliwalain dahil may posibilidad na alam na ni 02 ang tungkol kay Eugene. Humingi ng paumanhin si 06 kay Eugene dahil sa sitwasyon na kung saan nag-cruise ang landas nila ni 04 nang iligtas ni Eugene si 032. Tumugon si Eugene na walang dapat ihingi ng tawad si 06 dahil kinailangan niyang gawin ang pagligtas kay 032. Pinasasalamatan ni 06 si Eugene sa tawag at sinabing makikipag-ugnayan siya muli kung may bagong impormasyon. At nagtapos ang tawag ni 06 kay Eugene. Nagpahayag si 032 ng kanyang pag-aalala tungkol sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Binanggit ni 06 na ang tunay na problema ay ang pagdududa ni 02. Hindi ang ibang numbers, kundi si 02 ang pinagmumulan ng kanilang pag-aalala. Nagtatanong si 032 kung maaaring magkaroon ng magandang resulta ang sitwasyon nila, tulad ng nangyari kay 05, kahit na may pagdududa si 02. Ipinaliwanag ni 06 na ang sitwasyon nila kay 02 ay maaaring hindi magkatulad dahil si 02 ang pinakagalit sa pagtataksil ni 01. Ang pahayag ni 06 ay nagpapakita ng kanyang pag-aalala na ang galit ni 02 sa pagtataksil ni 01 ay maaaring magdulot ng ibang reaksyon kumpara sa kanyang sariling karanasan. Binanggit ni 032 na alam niyang pumatay si 02 ng mga tauhan ng kampo matapos malaman ang pagtataksil ni 01. Ipinaliwanag ni 06 na si 02 ay may malaking impluensya sa mga combat technique ni 01. Si 02 ang nagturo kay 01 ng maraming bagay, at malaki ang naging kontribusyon niya sa pagiging leader ni 01. Tinanong ni 032 kung may kinalaman ba ang mga pangyayari sa nakaraan, partikular ang gulo na nilikha ng mga tagasunod ni 02 noong sila ay tumanggap ng kanilang mga numero. Ipinaliwanag ni 06 na ang gulo na nilikha ng mga tagasunod ni 02 noon ay dahil kinailangan nilang tanggapin na si 01 ang leader sa halip na si 02. Binanggit ni 06 na bagamat hindi nagdulot ng problema si 02 at tinanggap niya si 01 bilang leader, ang pagtataksil ni 01 ay nagkaroon ng mas malaking epekto sa kanya kumpara sa iba. Nagulat at nalungkot si 032 sa impormasyong ito, nag-aalala tungkol sa kanyang sariling papel sa pagkakalantad ni 01. Nagtatanong si 032 kung ano ang dapat nilang gawin ngayon dahil sa kanyang paniniwala na siya ang dahilan ng pagkakalantad ni 01. Ipinahayag ni 06 na mukhang maayos si 01 nang magkita sila kamakailan, na parang siya ay ibang tao, na hindi katulad ng dating 01 na kanilang kilala. Nagpahayag si 032 ng kalungkutan, sinasabi na ang positibong pagbabago kay 01 ay marahil dahil sa kanyang buhay, kasama ang kanyang pamilya. Inihayag ni 032 ang kanyang pagkakasala, na iniisip na siya ang dahilan kung bakit nalantad ang pagkakakilanlan ni 01, lalo na noong iniligtas siya ni 01. Pinayuhan ni 06 si 032 na tigilan na ang pag-aalala at pagkakasala sapagkat hindi na mababago ang nangyari. Binigyang diin ni 06 na hindi makakatulong ang patuloy na pag-aalala sa sitwasyon na hindi na mababalikan. Ipinahayag ni 06 na ang pagliligtas ni 01 kay 032 ay isang bagay na kinakailangan at mahalagang gawin para kay 01. Ang parehong 06 at 032 ay nagkaroon ng sandaling katahimikan na nagpapakita ng kanilang pagtanggap at pagmumuni-muni sa sinabi. Lipat ang eksena kay Eugene na sa gitna ng sparring session, nang makatanggap si Eugene ng hindi inaasahang suntok mula sa kanyang sparring partner,
na isang bihirang pangyayari. Nagulat ang sparring partner ni Eugene, pati na rin ang iba pang naroroon, dahil ito ang unang pagkakataon na si Eugene ay natamaan ng ganito. Agad na pinatigil ng team leader ang pagsasanay at tinawag si Eugene. Inobserbahan ng team leader na parang may ibang iniisip si Eugene at hindi nakatutok sa pagsasanay. Pagkatapos ng hindi inaasahang pangyayari kay Eugene sa pagsasanay, humingi siya ng paumanhin. Pinayuhan siya ng team leader na kahit siya ay mahusay, siya ay tao pa rin at maaaring magkamali. Binigyang diin ng team leader na kahit gaano kagaling sa mga misyon, ang isang sandali ng kawalan ng pansin ay maaaring magdulot ng malaking problema, tulad ng pagkawala ng taong binabantayan o kahit ang sariling buhay. Tila nag-aalala, pinayuhan ng team leader si Eugene na umuwi ng maaga at magpahinga, dahil walang saysay ang pagsasanay kung hindi nakatuon ang isip nito. Tumugon si Eugene sa payo ng team leader na umuwi at magpahinga, pagkatapos ay agad na umalis mula sa training facility. Habang siya ay umaalis, lumapit si Sukjo at nagtanong kung may nangyari ba kay Eugene. Tumugon si Eugene kay Sukjo na wala naman, at hindi kailangang mag-alala habang nagpapatuloy sa paglalakad palabas ng facility. Lipat ang eksena ng si Eugene ay nasa locker room, nag-iisip tungkol sa babala ni 06 na maaaring hinala ni 02 na siya ay buhay pa. Nagbalik tanaw si Eugene sa isang insidente mula sa kanyang nakaraan kung saan siya ay inatake ng ibang mga sundalo. Sa kanyang alaala, agad na lumaban si Eugene, tinutumba ang isa sa mga sundalo at nagpapatuloy ang labanan sa lupa. Habang nakikipaglaban si Eugene, isa pang sundalo ang sumunggab sa kanya mula sa likod, habang ang naunang sundalo sa lupa ay sumipa sa kanya. Si Eugene lumaban siya ng buong tapang, ginamit ni Eugene ang kanyang ulo para untugin ang isa sa mga sundalo na humawak sa kanya mula sa likuran. At agad niyang hinawakan ang paa ng isa pang sundalong nasa harapan niya at binigyan ito ng matinding tuhod sa mukha ng walang pag-aalinlangan. Natapos ang labanan sa pagkatalo ng dalawang sundalo na iniwan silang nakahandusay sa lupa. At bigla ang napansin ni Eugene ang isa pang kalaban sa kanyang likuran at mabilis na sinuntok ito, ngunit madali itong naharangan ng kanyang kalaban. At lumitaw na ang kalaban ay walang iba kundi si 02. Na nagbigay ng sorpresang deklarasyon, habang nakangiti, hindi ako katulad ng iba. At si Eugene ay agad na umatras. Humanga si 02 kay Eugene, na kahit mukhang mahina ito, napansin pa rin niyang nagagawa pa rin itong makaligtas. Sabi pa ni 02, para mabuhay sa kanilang mundo, kailangan mong maging kakaiba at matapang. Pagkatapos nito, bigla ang umalis si 02 kasama ang kanyang grupo. Lumipat ang eksena sa ibang lugar, kung saan makikita si 06 na nakipagkita kay 05, at nagtatakang tinanong ito ni 05 kung ano ang nangyari sa biglaang pakikipagkita nito. Si 06 ay humingi ng paumanhin sa biglaang pagtawag kay 05. Humingi si 06 ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan nina 02 at 04. At bago ibigay ang impormasyon, nagtanong muna si 05 kung ano ang balak gawin ni 06 dito. Inihayag ni 06 na balak niyang magbayad ng utang na loob kay 01. At nagpahayag ng sorpresa o pagkalito si 05, tinanong kung plano ba ni 06 na patayin sila 04 at 02 para kay 01. Ipinaliwanag ni 06 na nagsisimula pa lang si 01 na mamuhay bilang normal na tao at ayaw niya itong maistorbo, at tumahimik si 05 bilang tugon. Samantala sinabi rin ni 05 na may alam siyang ilang lugar kung saan maaaring nandoon ang hinahanap nito, pero agad niyang sinabi na delikado ito para kay 06 na harapin mag-isa ang mga kalaban. Sagot ni 06, may plano siyang unahan at atakihin ang mga kaaway dahil akala din nila patay na siya. Natahimik si 05, nag-iisip sa plano ni 06. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.